Hallelujah. Shriyandariyandriyara. Shriyahara bariyandriya. Shindrohoriyandriyari. Shriyandriya. You are great, Lord God. Yes. Nothing and no one will ever compare to you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Papurihan po natin ang Diyos sa umaga na ito. Buong puso, buong kaluluwa. And let's declare who God is. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Let's sing with all of our hearts. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing age to age. Age to age he stands, and time will sing his hands, beginning and the end, beginning and the end. The
You are worthy of all of our praise, O God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa umagang ito, ay aming itinataas ang iyong dakilang pangalan. Ang higit sa lahat ng pangalan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na kinikilala ka namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. At patuloy na inaamin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, O Diyos, minsan pa, katagpuin mo ang iyong mga anak sa umagang ito, na lahat ng mga nanghihina ay lalakas, na lahat ng nawawalan ng pag-asa ay makakasumpong ng pag-asa, na lahat ng merong sakit at karamdaman ay makakatanggap ng kagalingan na nagmumula sa iyo, at lahat ng nasa tanakila ay makakalaya. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming wini-welcome ang iyong presensya sa lugar na ito. O sa pangalan ni Jesus, minsan pa, Panginoon, hayaan mo ang malayang pagpapahayag ng iyong mga salita sa aming pong kalagitnaan. At gamitin mo ang iyong lingkod na iyong pinadala sa umagang ito, O Diyos. Basbasan mo ang kanyang mga labi upang ang bawat salita na mamutawi, O Diyos, ay tunay nga mga salita mo na nagbibigay buhay at nagbibigay ng pag-asa. Kaya, Ama, minsan pa sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. So yung ating pong mga kids ay pwede na pong pumunta sa ating pong mga kids. Dahil naniniwala po tayo na kung nasaan ang presensya ng Diyos ay merong kalayaan. Na kung nasaan ang presensya ng Diyos ay merong kagalingan. Na kung nasaan ang presensya ng Diyos ay merong katagumpayan. Kaya mag-expect po tayo sa umagang ito, anuman ang iyong daladala, anuman ang ninanais mo, anuman ang ninanasa ng iyong puso, naniniwala po ako na ang Diyos na ating pong sinamba kanina, ang Diyos na nandito sa ating kalagitnaan, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng iyong ninanasa sa umagang ito. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay pinagpala sa umagang ito dahil muli tayo po ay binisita ng ating pong kaibigang pastor mula pa sa lugar ng Sacramento, California. At sa umagang ito, ihanda po natin ang ating pong mga puso sapagkat ako po'y naniniwala na meron pong mensahe na daladala ang lingkod ng Diyos na ating pong kasama sa umagang ito. At sa umagang ito, meron gagawing kakaiba ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabi mo sa iyong katabing kapatid, handa ka na ba na tanggapin ang salita ng Diyos? Muli, isang palakpak sa ating Panginoon. So, without further ado, I would like to invite my friend, our pastor, Pastor Sergio Limon. Hallelujah! Hallelujah! It is so good to be with you. Napakasaya ko na nandito ako ngayong umaga. It is always an honor and privilege Isang pagpapala na nandito ako to ngayon. get to come to His church Na nakakapunta ako sa His church and be here in Licab. at nandito sa Licab. We love the Licabeños. Mahal namin ang mga Licabeños. You know, the last time I was here, Noong huling beses na nandito ako,
The last time I was here, Nung huling beses na nandito ako, we met with the mayor, nakakita kami ng mayor. and he said, when you come back, At sinabi niya, pagbalik nyo, if you come to the festival, pag nagpunta kayo sa fiesta, we want to make you a honorary licabeño. tatawagin namin kayong isang likabenyo din. I said, you're too late. I'm Sabi ko, already late ka one. na. Late ka na, likabenyo na ako. He's too late. I've been a licabeño here. Huli na siya kasi likabenyo na ako. We have been coming for over 10 years. Nagpupunta na kami dito ng higit 10 taon. And it's hard to get here. Mahirap na makapunta dito. It's very difficult to get here. Napakahirap na makapunta dito. But we keep coming Pero pumupunta pa rin kami. because we love what God is doing in your community. Dahil mahal namin kung anong ginagawa ng Diyos sa inyong komunidad. We love what God is doing in the high schools with the young people. Mahal namin yung mga ginagawa ng Diyos sa mga paaralan, sa mga kabataan. And we love your pastors, Pastor Julie as well. At mahal namin yung mga pastor ninyo dito. Amen. And we love you. At mahal namin kayo. We are family. Tayo Amen. isang pamilya. And I am blessed and honored to be able to speak with you today. Ako'y pinagpala na ako'y makakapagsalita sa inyo ngayong umaga. Come on, let's pray. Tayo manalangin. Holy Spirit, Banal na Espiritu. I thank you for every person Nagpapasalamat ako sa iyo sa bawat tao that is here today. na nandito ngayong araw. And Lord, I know it's not coincidence. At alam ko hindi ito aksidente. You have something for them. Meron kang magandang bagay para And sa I kanila. pray that their hearts and minds would be open Sana ang kanilang mga puso ay bumukas to what the Word of God can do in their lives. sa kung ano ang kayang gawin ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Speak to your people today. Ikaw ang mangusap sa iyong mga anak ngayon. In Jesus' name we Sa pray. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Well, we have been here close to a week. Nandito na kami mahalos isang linggo na. We arrived a little late because of the typhoon that hit Taiwan. Medyo huli kami dumating dahil dun sa bagyo na tumama sa Taiwan. And the day we were supposed to come, At nung araw na dapat nandito na kami, I got a notice on my phone that the flight was canceled. meron ako natanggap sa aking cellphone na canceled ang aming flight. And so right away, we spoke to the travel agent. Kaya kinausap na namin agad yung travel agent. And we said, you gotta get us another flight. Kailangan hanapan mo kami ng isa pang flight. Well, they closed the whole airport for 3 days. Sinara nila yung buong airport ng 3 araw. Finally, we were able to get another flight. Hanggang sa nagkaroon kami ng isa pang flight, And so we were delayed 3 days. kaya na-delay kami ng 3 araw. But we came on Tuesday, Pero dumating kami ng and Martes, we had such a great time with the men of this church. at nagkaroon kami ng magandang oras kasama yung mga kalalakihan I'm dito sa so simbahan. excited for the men in this church. Sobrang excited ako para sa mga kalalakihan dito sa simbahan. God is going to use you in a powerful way. Gagamitin kayo ng Diyos sa isang makapangyarihang pamamaraan. And then the next few days, we began to minister in the high schools. At noong mga sumunod na araw, nagpunta kami na mag-minister sa mga paaralan. And we saw God pour out His Spirit. At nakita namin ibinuhos ng Diyos ang kanyang spirito. So many young people, Maraming mga kabataan. so many with gender identity issues, Yung mayroong mga gender identity issues. so many people hurting, Maraming mga nasasaktan. coming up for prayer. Pumupunta para maipanalangin. And the Spirit of God just falling on them. At ang banal na espiritu ay bumababa sa And kanila. them weeping in school. Sila'y umiiyak sa mga paaralan. And then the teachers and the administrators Pati yung mga guro at saka mga administrator, requesting that we would pray for them. nanghihingi ng mga panalangin din. And every time we come to Nueva Ecija, Tuwing nagpupunta kami sa Nueva Ecija, God moves in this way. kumikilos ang Diyos sa ganitong And kapamamaraan. I believe He's going to move in this way this morning. Alam ko gano'n din ang pagkilos niya sa umagang I ito. believe God wants to speak to you this morning. Alam ko na gusto mangusap sa iyo ng Diyos ngayong umaga. We're going to start in the book of John, Pupunta tayo sa book ng Juan, chapter 6, 1 and 2. chapter 6, verse 1 to 2. And it says this, after these things, Pagkaraan nito, Jesus went over the Sea of Galilee, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, which is the Sea of Tiberias, na tinatawag ding lawa ng and Tiberias. then a great multitude followed Him, Sinundan siya ng napakaraming tao. because they saw His signs, Dahil nakita nila ang mga himala which He performed na ginawa niya on those who were diseased. sa pagpapagaling ng mga may sakit.
Now, I've been traveling a lot this year Nagpupunta ako sa iba't ibang mga lugar ngayong taon. and getting to see so many followers of Jesus around the world. At ang dami kong nakikita mga tagasunod ni Jesus sa iba't ibang And though lugar. it might seem like a good thing, At magandang bagay ito na nakikita ko. I have come to find out that there are many different types of followers of Jesus. Pero nakita ko na merong iba't ibang uri ng mga tagasunod ni Jesus. And just because you call yourself a follower of Jesus Dahil tinatawag mong sarili mo na tagasunod ni Jesus, doesn't mean you're going to get the new life that God promises us. hindi ibig sabihin na matatanggap mo ang panibagong buhay na pangako sa iyo ng Diyos. You see, in John chapter 10, verse 10, Dahil nakasulat sa John chapter 10 verse 10, Jesus tells us his purpose. sinabi ni Jesus ang kanyang kadahilanan. He says the thief comes Na sinabi niya na dumarating ang magnanakaw to steal, kill, and destroy. upang nakawin, pumatay at magwasak. That's what the devil has for your life. Yun ang plano ng kaaway sa iyong buhay. And anytime you take something from him, At kahit tuwing bagay na meron kang nakukuha, the devil, ang kaaway, it is designed ang kanyang disenyo to steal from you or kill you or destroy you. ay nakawan ka, patayin ka at wasakin ka. But then Jesus says, Pero sabi ni Jesus, I have come dumating ako to give you new life para bigyan ka ng bagong buhay and life in abundance. at buhay na sagana. How many want to experience God's abundance? Sino gusto ng saganang buhay? Can I get an amen on that? Amen. See, Jesus died to give us new life, Si Jesus ay namatay para bigyan ka ng panibagong buhay. to give us a better life than we can have without Him. Para bigyan ka ng magandang buhay na hindi mo makukuha kung wala siya. But so many people in the church Pero napakaraming tao sa simbahan are not experiencing that. ang hindi nararanasan ito. They're not tasting of that kind of life. Hindi nila natitikman ang buhay na ito. And it's because of how they're following Jesus. At dahil yun sa kung paano nila sinusunod si Jesus. See, Luke chapter 9, Nakasulat sa Lucas chapter 9, verse 23 and 27, verse 23 and 27. is where Jesus began to notice Dito nung napansin na ni Jesus, there are people in His church, may mga tao sa kanyang simbahan, but they're not there for the right reason. pero wala sila doon para sa tamang kadahilanan. See, Jesus is not impressed with a big crowd. Hindi namamangha ang Diyos sa maraming mga tao. He's not impressed by our church attendance. Hindi siya namamangha sa kung gaano karami ang nagpupunta sa iyong simbahan. And in Luke chapter 9, At sinabi niya sa Lucas chapter 9, He preaches a message to the people. nagbahagi siya ng isang mensahe sa mga tao. And He tells them this: At sinabi niya ito, if you want to be my follower, kung gusto niyong maging tagasunod ko, you must give up your own way. dapat ibigay mo ang iyong sariling kapamaraanan. Take up your cross daily Bitbitin mo ang iyong krus araw-araw and follow me. at sundin mo ako. If you try to hang on to your life, Pagka kumapit ka ng grabe sa iyong buhay, you're going to lose it. mawawala ito sa iyo. But if you give up your life Pero pag isinuko mo ang iyong buhay for my sake, para sa akin, you will save it. ikaw ay maliligtas. And what do you benefit Ano ba ang magiging makukuha mo dito? if you gain the whole world, Kung makukuha mo ang buong mundo, but you yourself are lost? pero ikaw ay nawawala. He went on to say, if anyone is ashamed of me, Sinabi niya kung sino ang nahihiya sa akin, then the angels in heaven ang mga anghel sa langit and God the Father at ang Ama sa langit will be ashamed of that person. ay ikakahiya ka rin. And to tell you the truth, At para sabihin ko sa inyong katotohanan, some of you standing right here may ilan sa inyo rito will not see the kingdom of God. na hindi makikita ang kaharian ng Diyos. And so Jesus laid out to these followers, Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, if you're going to follow me, kung susunod kayo sa akin, it's going to look a certain way. magiging ganito ang itsura nito. So there are 7 types of followers Merong 7 uri ng mga tagasunod of Jesus, ni Jesus. but only one Pero isa lang gets the prize. ang makakakuha ng... How many want to get the prize that Christ Sino has? dito yung gusto makakuha ng regalo? See, Matthew 24:13 says this. Nakasulat sa Mateo chapter 24 verse 14, 13. 13. Those that endure to the end Ngunit ang mananatiling tapat will be saved.
hanggang sa wakas ay maliligtas. We have to go through some things. Kailangan nating may mga pagdaanan. We have to endure. Kailangan nating maging matyaga. We have to last. Kailangan magtagal tayo. And many people don't last. At maraming mga tao hindi nagtatagal. So what are the 7 types of followers of Jesus? Ano ba yung 4 na uri ng mga 7 uri ng mga tagasunod ni Jesus? Number 1, Una, the first type of follower, ang unang uri ng tagasunod. I'm going to call the in crowd. The in crowd. Ito yung mga nasa karamihan lamang. These are people that follow Jesus Ito yung mga taong sumunod kay Jesus because he was performing miracles. dahil lang siya ay gumagawa ng mga himala. Because he was doing big things. Dahil gumagawa siya ng malalaking mga bagay. They weren't there because they wanted him. Hindi sila nandun dahil gusto nila si Jesus. They were there because he was doing exciting things. Nandun sila dahil gumagawa si Jesus ng mga nakaka-excite na mga bagay. And I see it all over the world. At nakikita ko ito sa buong mundo. Many Christians Maraming mga Kristiyano who follow Jesus, sumusunod kay Jesus. but they're looking for the most exciting church. Pero tinitingnan nila yung mga exciting na simbahan. They're looking for where the in crowd is. Naghahanap sila kung nasa nandun ang maraming mga tao. Where do the powerful people go to church? Saan ba nagpupunta yung mga makakapangyarihang tao? Where do the cool people go to church? Saan ba nagpupunta yung mga cool na tao na simbahan? And they'll find those places. At hahanapin nila yung mga lugar na yon And they'll go to a cool church. at pupunta sila sa cool na They'll simbahan. come to his church Pupunta sila sa his church because pastor is friends with the governor. dahil si Pastor Fer ay kaibigan niya ang gobernador. Ooh. Because he's friends with the mayor. Dahil kaibigan niya ang mayor. Ooh, that's a good church. Ganda ng simbahan na yun. Do you know who else goes to his church? Alam niyo ba kung sino bang nagpupunta sa his church? Brother Rick. Si Brother Rick. Oh, the city council. Oh, yung konsehal. Ooh, we need to go to his church. Dapat pumunta tayo sa his church. All the powerful, good-looking people Kasi yung mga makakapangyarihan at saka magagandang mga tao nandun are in his church. ay nasa his church. And they have air conditioning. Meron silang aircon. And they have a nice building. Ang ganda ng kanilang building. Nice floor. Ng sahig. I'm going to that church. Pupunta ako sa simbahan na yan. And if you go to church for those reasons, Kung nagpupunta ka sa simbahan dahil sa mga kadahilanan na yun, this is the type of follower you are. ito yung uri ng tagasunod na ikaw. And you will not last. At hindi ka magtatagal. You will not last. Hindi ka magtatagal. And when tough times hit, At pag dumating ang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, when you go through a storm, pagka dumaan ka sa bagyo sa buhay, you'll end up leaving Jesus. aalis ka at iiwan mo si Jesus. Because the whole reason you were following him, Dahil ang dahilan kaya ka sumusunod sa Kanya, because you wanted to be in the in thing. dahil gusto mo lang nandun ka kung saan yung in. See, the problem with these people, Ang problema sa mga tao na ito, they're unconcerned with the purpose of God. wala silang pakialam sa kung anong kadahilanan ng Diyos. It's all about them. Tungkol sa kanila lamang ito. They go to church because everything's about them. Nagpupunta sila sa simbahan dahil tungkol lamang ito sa kanilang mga They sarili. want to be in the church to be seen. Gusto nila pumunta sa simbahan para sila'y makita. These are also called status symbol Christians. Ito yung tawag sa mga Kristiyano na to, sinahabol lang yung status symbol. And there were people that followed Jesus like this. At may mga tao na sumusunod kay Jesus katulad nito. They didn't care about him. Wala silang pakialam kay Jesus. They didn't want his word. Ayaw nila ang kanyang mga salita. They wanted the show. Gusto lang nila yung palabas. They saw a crowd of thousands following him. Nakita nila yung libo-libong mga taong sumusunod sa And they kanya. wanted to be in the crowd. At gusto nilang maging parte ng maraming mga taong I yun. see it all over the world. Nakikita ko ito sa buong mundo. There are people who go to church like that. May mga taong nagpupunta sa simbahan na ganun. Don't be one of these Huwag Christians. kayong maging katulad ng mga Kristiyanong yun. Don't be one of these followers. Huwag kayong maging katulad ng mga tagasunod ng ganun. Enjoy the blessings. Na ine-enjoy ang mga pagpapala. But church is not about these things. Pero ang simbahan ay hindi tungkol sa ganitong mga bagay. It's not about who goes to church with you. Hindi tungkol sa kung sino yung kasama mo sa simbahan. It's about Jesus. Ito ay tungkol kay Jesus. Amen? Amen? Second type of follower. You know, Pangalawang uri ng tagasunod ni Jesus. I call these the consumers. Ito yung mga tagatanggap lamang. See, in John chapter 6, Nakasulat sa Juan chapter 6. all these you could find in John chapter 6. Lahat ng ito ay makikita ninyo sa Juan chapter 6. These were the people Ito yung mga tao who heard
na nakapakinig that Jesus was giving out fish dinners. na si Jesus ay nagpapamigay ng hapunan ng mga isda. See, the word went out Naalaman ng lahat that at Jesus' meeting, na pag si Jesus ay may mga meeting, he was multiplying the loaves and the fishes. nagpaparami siya ng mga tinapay at isda. And if you come to his meeting, At pag nagpunta ka doon, you might get a 2-piece dinner pwede kang makakuha ng iyong hapunan and a biscuit. at ng tinapay. Come on, amen? Now, see, in those days, Noong mga panahon na yun, this was a big deal. napakalaking bagay ito. People didn't give out food like this. Hindi sila nagpapamigay ng mga pagkain katulad noon. And the fact that at one of his meetings, At nung isa sa mga meeting niya, everybody in attendance got to eat until they were full. lahat ng mga tao nandun ay nakakain hanggang sila ay mabusog. That's what the Bible said. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. As much as they wanted, they ate. Hanggang gusto nila sila ay nakakain. So people began to follow Jesus. Kaya yung mga tao ay sumunod kay Jesus. And while he's preaching, At habang siya ay nagbabahagi ng they're salita, whispering, sila ay nagbubulungan. is he going to feed people yet? Papakainin niya na ba yung mga tao? When is he going to bring out the Jollibee? Kailan niya na ilalabas si Jollibee? Is he almost done? Patapos na ba siya? Come on, give us the fish. I'm hungry. Nasaan na yung isda? Nagugutom na ako. You see, they didn't care about Jesus. Wala silang pakialam kay Jesus. They wanted what Jesus had, Gusto nila kung ano yung meron si Jesus. but they didn't want Jesus. Pero hindi nila gusto si Jesus. These people followed Jesus because he met their needs. Ito yung mga tao na sumunod kay Jesus dahil natatanggap nila ang kanilang pangangailangan. And there are people that go to church At may mga tao na pupunta sa simbahan to get a blessing. para makatanggap ng pagpapala. They come to church, it's all about them. Nagpupunta sila sa simbahan dahil tungkol lamang sa kanila. Whether I like the music or not. Kahit gusto ko ba yung tugtugan o hindi. And when it's all about you, At pag tungkol lamang ito sa'yo, you'll complain ikaw'y magre-reklamo when there's something you don't like. pag may isang bagay na hindi mo gusto. I don't like when they sing that song. Ay, ayoko pag kinakanta nila yung kanta na yun. I don't like the praise and worship. Ayoko yung praise and worship. Well, guess what? O, saan sa tingin nyo? It's not for you. Hindi naman para sa'yo yun. Amen? Amen? You know who likes it? Alam niyo kung sino may gusto nun? Jesus. Si Jesus. He likes those songs. Gusto niya yung mga kanta na yun. Amen? Amen? But see, people that come to church that are consumers, Pero yung mga tao na pumupunta sa simbahan para lamang tumanggap, if they don't like something, pag hindi nila gusto ang isang bagay, they'll leave. aalis sila. Because they're only following Jesus. Dahil sinusunod lamang nila si Jesus Take, take, take. para kumuha, kumuha, at kumuha. It's a bless me club. Gusto lang nila ipagpapalain lang sila. People want blessing, Gusto nila ipagpapala, but no commitment. pero walang commitment. And you will not last. At hindi ka magtatagal. Because Jesus told us, he warned us, Dahil sinabi ni Jesus, the rain falls on the just and the unjust. yung pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa mga tapat at hindi tapat. Trials will come. Dadating ang mga pagsubok, Offenses will come. dadating ang mga sakit, But we have Jesus. pero meron tayong Jesus. But a person that is just a consumer, Ang tao na gusto lang ay tumanggap ng tumanggap, when the tough times come, pag dumating ang mga pagsubok sa buhay, won't last. hindi siya magtatagal. Don't be one of these Huwag followers. kayong maging katulad ng tagasunod na ito. Amen? Amen? Number 3, Pangatlo, I call these guys the Agendamites. ito yung tawag dito mga agenda minds. In other words, they come to church with an agenda. Nagpupunta sila sa simbahan dahil meron silang isang layunin. They're not here for Jesus. Hindi sila nandito para kay Jesus. They want to get close to Pastor Fern and Pastor Julie Gusto nilang maging close kay Pastor Fer at saka kay Pastor Julie. because he knows the governor. Dahil kilala niya ang gobernador. He knows important people. Dahil kilala niya yung mga mahalagang mga tao. I want to get close to this person because they have a successful business. Gusto kong maging close sa tao na to dahil meron siyang magandang business. And maybe if I go to their church, they'll help my business. At baka pag nagpunta ako sa simbahan nila, tutulungan nila yung business ko. People do this in church. Ginagawa to ng mga tao sa simbahan. They come in with their own agenda. Pumupunta sila na meron silang sariling layunin. Some people will come in because they want a position. Pumupunta sila dahil gusto nila ng posisyon. They want to be an assistant pastor. Gusto nila maging assistant pastor. They want to preach. They want to sing. Gusto nila magbahagi ng salita ng Diyos. Gusto nila umawit. This isn't a show. Hindi ito palabas. Amen? Amen? If you want to sing, there's karaoke. Kung gusto niyo kumanta, pwede kayo magkaraoke. What praise is here
This is for Jesus. Pero yung pagpupuri dito, ito'y para kay Jesus. Not so everybody could show off their talent. Hindi para lahat ay mapakita ang kanilang talento. And some people that have agendas, Yung ibang mga tao, meron silang layunin. they'll follow Jesus Susunod sila kay Jesus as long as we get to do what I want to do. hanggang nagagawa nila yung gusto nilang gawin. You're never going to last. Hindi ka magtatagal. See, there are people in John chapter 6. Merong mga tao sa Juan chapter 6. They follow Jesus for personal gain. Sumusunod sila kay Jesus sa kanilang sariling kagustuhan. They had an agenda. Meron silang layunin. They heard Jesus say that he was the king of the Jews. Narinig nila na si Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. And they thought, oh, he's going to overthrow the Roman government. Kaya naisip nila, papaalisin niya yung Roman government. And so they followed him, Kaya sinundan nila si Jesus. thinking that he was going to fulfill what the people wanted. Iniisip nila na si Jesus ang maggagawa ng mga bagay na gusto nilang gawin. And they were disappointed. Pero sila'y na-disappoint. That's why when he was crucified on the cross, Kaya nung siya'y napako sa krus, the crowd disappeared. nawala yung mga tao. There was only his mother, Mary Magdalene. They were the only women there, the women that were following him, and his brother. Ang nandun lang ay si Mary Magdalene at yung mga ibang babae sumusunod sa kanya at ang kanyang kapatid. Where did they go? Saan na sila nagpunta? They found out that their agenda would not be fulfilled. Nakita nila na yung layunin nila ay hindi matutupad. So they left Jesus. Kaya iniwan nila si And if Jesus. you're a person like this, Kaya kung ikaw ay tao katulad nito, you will too. ikaw din, Some people come to church may mga tao nagpupunta sa simbahan to find a husband. na para maghanap ng mapapangasawa. Come on, smile at me. Nobody will know I'm talking about you. Baka alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Some come to church to find a wife. Yung iba nagpupunta sa simbahan para makahanap ng asawa. And when they don't find one, At pag hindi nila ito nahanap, they get mad at God. nagagalit sila sa Diyos. God, where's my man? Nasa na ba Lord yung mapapangasawa ko? I've been serving you. Naglilingkod ako sa iyo. God, where's the woman you promised? Nasa na yung babae pinangako mo sa I've akin? been coming to church every week. Nagpupunta ako sa simbahan linggo-linggo. I serve the pastor. Naglilingkod ako sa aming pastor. Give me what's mine. Ibigay mo na yung para sa akin. It doesn't work that way. Hindi ganon gumalaw ang Panginoon. Some people will say, my business has not taken off. May mga nagsasabi, hindi ba umaayos ang aking negosyo? God, where are you? Panginoon, nasaan ka? I go to church every week. Nagpupunta ako sa simbahan linggo-linggo. Why haven't you given me my agenda? Bakit hindi mo pa binibigay sa akin yung layunin ko? See, they don't want Jesus. Hindi nila gusto si Jesus. They only want what Jesus can do for them. Ang gusto lang nila kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa And kanya. you will never last. At hindi ka magtatagal. Because what that shows, Dahil ang pinapakita lang nun, Jesus is not the Lord of your life. hindi si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay. You're the Lord of your life. Ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. And Jesus did not come just to serve you. At hindi siya dumating para paglingkuran ka. We are supposed to serve Him. Tayo dapat ang naglilingkod sa Kanya. Can I get an amen on that? Amen po ba doon? Now, the next one, the people that follow Him, this is number 4. Yung pang-apat na mga tagasunod ni Jesus, These are people that are the self-servers. ito yung mga tao na ginagawa lang ang bagay para sa kanilang sarili. And all they want At lahat ng gusto lamang nila is Jesus bless my job, ay yung pagpalain ng Diyos ang aking trabaho, bless my family, pagpalain ng pamilya, and bless my finances. pagpalain ng aking kayamanan. When they pray, Pag sila'y nanalangin, that's all they pray about. yun lang ang pinapanalangin They nila. don't bring people to get saved. Hindi nila pinapanalangin ng mga tao ay They don't maligtas. tell their friends about Jesus. Hindi nila binabahagi sa kanilang mga kaibigan si Jesus. They're at church, Nasa simbahan sila and they want God to serve them. at gusto nila na paglingkuran sila ng Diyos. That's not how this works. Hindi dapat ganun. We must serve God. Dapat tayo naglilingkod sa Kanya. Number 5, Panglima, there are people that follow may Jesus, mga tao sumusunod kay Jesus. and I call them the haters, Ang tawag ko sa kanila ay mga hater, the critics. yung mga nagkikritiko. They're the sowers of discord. Sila yung nag-uumpisa ng mga away. Why are we doing it like this? Bakit ba na ginagawa ito ng ganito? Why does pastor say that? Bakit sinabi yun ni Pastor? Let's do it a different way. Gumawa na lang tayo ng ibang pamamaraan. And in John chapter 6, At nakasulat sa Juan chapter 6, there were people that followed Jesus, may mga tao sumusunod kay Jesus and they sowed discord. at sila nag-uumpisa ng mga away. They tried to, they couldn't even listen to the Son of God. At hindi sila nakikinig kay Jesus. They critiqued his messages.
Kinikritik nila kung ano yung sinasabi ni They Jesus. critiqued how he did things. Kinikritik nila kung paano niya ginagawa mga Why bagay-bagay. does he eat with sinners? Bakit siya kumakain kasama yung mga Why makakasalanan? does he teach this when Moses taught that? Bakit niya tinuturo to kung yung tinuro naman ni Moses ay ganito? And their heart wasn't to understand. At yung puso nila hindi para makaunawa, Their heart was to critique. ang puso nila ay para makapag-critique. And some church people are like that. At yung mga ibang tao sa simbahan ay ganun. You're not going to last. Hindi ka magtatagal. Because God does not put up with sowers of discord. Dahil ang Diyos ayaw niya sa mga taong nag-uumpisa ng away. He brings judgment to them. Siya ang nag-judge sa kanila. Because one of the things God will not sit back and do is let people bring discord in His body. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na yung mga tao na magagawa ng kaguluhan sa kanyang katawan. So don't be this kind of believer, Kaya wag ka maging katulad ng gantong tagapagsunod. a gossip. Yung nag-chismis. I have seen it all over the world. Nakakita ko na to sa buong mundo. People who gossip Yung mga nang-chismis, bring themselves, dinadala na ng sarili, their families, ang kanilang pamilya, under a curse. sa isang sumpa. When you talk bad about people, Pagka nagsabi ka ng masasamang bagay tungkol sa ibang tao, the people that the Bible commands us to love, yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat minamahal natin, God takes that serious. seryoso ang Diyos pagka ginawa mo. Especially when it begins to affect His body. Lalo na pagka nakaka-apekto na ito sa kanyang katawan. So even though you're following Jesus, Kaya kahit na ikaw ay sumusunod kay but Jesus, you're sowing discord, pero nag-uumpisa ka ng gulo, you're not getting the benefits hindi mo nakukuha yung benepisyo of knowing the Son of God. na pagkakilala mo kay And Jesus. there's a lot of Christians like At this. maraming Kristiyanong ganito. Number 6. Pang-anim, Is that right? Number 6? Yeah, number 6. These types of followers are called the doubters. ito yung mga tao na nagdududa. Always doubting. Laging nagdududa. They're not bought in all the way. Hindi sila sumusuko ng buong buo. They come to church, Nagpupunta sila sa simbahan, but they question everything. pero kine-question nila ang lahat ng bagay. They follow Jesus, Sumusunod sila kay Jesus, but they don't trust Him. pero hindi sila nagtitiwala They sa don't Kanya. trust His Word. Hindi sila nagtitiwala sa Kanyang mga salita. They don't obey His Word Hindi sila sumusunod sa Kanyang salita. because they're not sure it's going to work. Dahil hindi sila sigurado kung mangyayari ito. There were people like this May mga taong ganito that followed na Jesus. sumusunod kay Jesus. Matter of fact, Peter was one of them. At isa si Pedro dito. He would be all in one day Sinasabi, buong buo siya sa isang araw and then question if he made the right decision. at biglang magtatanong na siya kung tama ba yung naging desisyon niya. So much so that when he betrayed Jesus, Kaya nung binitray niya si Jesus, he went back to his old fishing business bumalik siya sa kanyang dating negosyo, yung pangingisda. until Jesus went to God. Hanggang sa nung kinatagpo muli siya ng Panginoon. Jesus said, "No, I'm not letting you go. Sinabi ni Jesus, hindi kita hahayaang ganito. You got to come after me with a whole heart." Dapat sumunod ka sa akin ng buong puso. See, some churchgoers are not willing to go all in. May ibang mga nagpupunta sa simbahan, hindi sila handa na ibigay ang buo nila. Some churchgoers are still constantly saying no to God. May ibang mga nagpupunta sa simbahan, pero lagi naman silang nagsasabi ng hindi sa And Panginoon. when you do that, At pag ginawa mo yun, you're undermining your own blessing. hindi mo matatanggap yung buong pagpapala mula sa Panginoon. Now, the 7th type of follower Ngayon, yung pang-pitong uri ng tagasunod. is what I pray you will all become. Ito yung panalangin ko na maging kayo rin. I pray that this church will be full of the 7th type, Panalangin ko na ang simbahan na ito ay mapuno ng tao nitong pang-pitong tagasunod. which is the sons and daughters of God. Ito yung mga anak ng Diyos. Sons and daughters of God. Mga anak ng Diyos. In John chapter 6, when Jesus preached a tough truth, Sa Juan chapter 6, nung binahagi ng Diyos ang napakahirap na tanggapin katotohanan. because he noticed all the people following him, Dahil nakita niya na ang daming tao sumusunod sa Kanya. he noticed all these different types of followers. Nakita niya yung iba't ibang uring mga tagasunod. He said, "It's time that I stop wasting my time." Sinabi niya na ito na ang panahon para hindi ko nasayangin ang aking oras. And he gets up and he tells the multitude, At siya'y tumayo at sinabi niya sa napakaraming tao, "If you do not eat of my flesh pag hindi mo kinain ang aking laman and do not drink of my blood, at hindi mo inumin ang aking dugo, you cannot be my disciple." hindi ka magiging tagasunod ko. And that day, Jesus lost his church. At nung araw na yun, nawala ang kanyang simbahan.
the multitudes left him. Yung mga maraming tao ay umalis at iniwan siya. Because those 6 type of followers, Dahil yung 6 na uri ng mga tagasunod, they don't like sacrifice. ayaw nila ng pagsasakripisyo. They don't like anything that they have to do. Ayaw nila nang meron silang gagawin. They want God to do it all. Gusto nila na ang Diyos ang gumawa ng lahat. So that day, Jesus lost his mega church. Kaya nung araw na yon, nawala yung mega church ni Jesus. And the only people left At yung mga taong naiwan were the true disciples. ay yung mga tunay na tagasunod. The 12 disciples sat on the front row. Yung 12 na disipulo na nasa harapan. And while the multitude left, Habang umalis ang napakaraming tao, he looked at them and said, "Do you want to go too?" tiningnan niya sila at sinabi, kayo rin ba ay aalis din? And they spoke up. At sinabi nila, They said, "Jesus, where are we going to go? sabi nila, Jesus, saan pa kami pupunta? Because you have the words of life." Dahil nasa iyo ang buhay na mga salita. You see, they had a revelation of who Jesus was. Meron silang pagkaunawa kung sino si Jesus. You must understand who Jesus is. Dapat maunawaan mo kung sino si Jesus. He is not a genie in a bottle Hindi siya genie na nasa bote. that you rub the bottle Nakukuskusin mo yung bote, and the blue genie comes out maglalabas yung kulay blue na genie, and grants you 3 prayer at requests. ibibigay sa yung 3 prayer request. And you say, "God, do this for me." At sasabihin mo, Panginoon, gawin mo ito para sa akin. Stop. Huminto ka na. Your prayer to the Lord should be, Yung panalangin mo sa Panginoon ay dapat ganito. "God, what do you want me to do for you?" Panginoon, ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? Can I get an amen in this Pwede church? mo ba, amen? We've got to be sons and daughters of God. Kailangan maging anak tayo ng Diyos. The only way we're going to win Likab Ang isang paraan para magpagtagumpayan natin ang bayan is ng with a Likha church full of sons and daughters. ay yung simbahan na puno ng mga anak ng Diyos. I am not impressed with crowds. Hindi ako namamangha sa maraming tao. Jesus had a crowd, Si Jesus, marami siyang taong kasama. but it did him no good. Pero walang magandang naidulot ito sa kanya. But the 12 sons that he had, Pero yung 12 mga anak na mayroon siya, he changed the world. nabago nila ang mundo. This gospel went around the world. Kumalat ang ebanghelyo sa buong mundo. So we need to be sons and daughters of God. Kaya Amen. kailangan natin maging anak ng Diyos. So let me Amen? give you some characteristics and then I want to pray for you. Bibigyan ko kayo ng mga characteristic at ipapanalangin. If you're going to be a son and daughter of God, Kung magiging anak kayo ng Diyos, you got to know your God. dapat kilala niyo ang Diyos. You got to know the God you serve. Dapat kilala niyo ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Pastor, how do we do that? Pastor, paano namin gagawin yan? You got to read this Bible. Kailangan basahin niyo ang salita ng Diyos. You got to come to church and listen to your pastor preach. Kailangan pumunta kayo sa simbahan at makinig kayo sa inyong pastor na nagbabahagi ng salita. Jesus said it in Matthew 6:33. Sinabi ni Jesus sa Matthew 6:33, The first thing you got to do, ang unang bagay na dapat mong gawin seek first the kingdom of God. ay hanapin mo ang kaharian ng Diyos And everything you need at lahat ng iyong pangangailangan will be added to you. ay mapupunta sa iyo. See, we just want the last part of that verse. Ang gusto lang natin yung dulong parte ng bersikulong ito. Gimme, gimme. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. My name is Jimmy. Pangalan ko ay Jimmy. I hope we don't have any Jimmys here today. Sana walang Jimmy dito ngayong umaga. We want just stuff. God bless me. Do this for me. Help me. Give me a wife. Gusto lang natin mga bagay-bagay, Panginoon, gawin mo to para sa akin, ibigay mo sa akin, bigyan mo ako ng asawa. Give me a child. Bigyan mo ako ng anak. Give me a visa. Bigyan mo ako ng visa. Gimme. Bigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Stop. Huminto ka na. Get to know your God. Dapat makilala mo ang Diyos. How do we do that? Paano ba natin gagawin to? Read His Word. Basahin mo ang kanyang salita. Read His Word. Basahin mo ang kanyang salita. He left you a love letter. Binigyan ka niya ng love letter. He left you instruction. May mga instructions para sa iyo. And Jesus said, if you just learn it, At sabi ng Panginoon, aralin mo ito. just seek first, Unahin mo hanapin. I will give you whatever you need. At ibibigay ko kung ano ang pangangailangan mo. Whether you live in the Philippines Kung nakatira ka man sa Pilipinas, or America o sa Amerika, or Mexico o sa Mexico, or Africa, o sa Africa, seek
first the kingdom, Unahin mong hanapin ang and kaharian ng everything you Diyos. need will At be added. lahat ng iyong pangangailangan ay dadagdag ng Diyos. Amen? Amen. So you got to be a son and daughter that knows your God. Kaya dapat ikaw maging isang anak ng Diyos na kilala mo kung sino ang iyong The Diyos. second thing you got to do, Ang pangalawang bagay na dapat mong gawin, you got to understand the sacrifice. dapat maunawaan mo ang sakripisyo. Jesus paid everything Binayaran ni Jesus ang lahat to adopt you and I into the family of God. para ampunin ka sa kanyang pamilya. But you must understand, Pero kailangan mong maunawaan, He still requires sacrifices. kailangan pa rin nating magsakripisyo. Now, those sacrifices are not for our salvation. Yung sakripisyo na yun hindi para sa ating The kaligtasan, sacrifices we offer to God ay yung mga sakripisyong ibinibigay natin sa Panginoon is to worship. ay para sa pagpupuri. Amen? Amen? You see, all those other kinds of followers of Jesus, Lahat ng mga iba pang mga tagasunod ni Jesus, they come to church nagpupunta sila sa simbahan to take. para tumanggap. Give me a blessing. Ibigay mo sa akin pagpapala. Pray for me. Ipanalangin mo ako. Preach to me. Magbahagi ka ng salita ng Diyos sa akin. Prophesy to me. Mag-prophesy ka sa akin. That's why I'm here, Kaya ako nandito to get a blessing. para makatanggap ng pagpapala. But you're doing it wrong. Pero ginagawa mo ito sa maling kapamaraan. That's not how we're supposed to come to God's house. Hindi dapat tayo ganun lumapit sa Panginoon. We don't come just to take from your heavenly Father. Hindi tayo pumupunta para lang tumanggap sa ating Tatay. Jesus tried to teach us Tinuturuan tayo ni Jesus. it is greater to give Mas magandang magbigay than to receive. kaysa tumanggap. He tried to teach us Tinuturuan tayo ni that we Jesus must honor God. na dapat pinapahalagahan natin ang Diyos. You see, the Bible is written Sinulat ang Biblia in kingdom language. sa pamamagitan ng kaharian na lingwahe. And in any country of the world at this time, At kahit sa ang bansa sa mundo ngayon, you never came in the presence of a king hindi ka pupunta sa presensya ng hari empty-handed. na wala kang daladala. Even if you were poor, Kahit mahirap ka, if you were going to be in the presence of a king, kung mapupunta ka sa presensya ng isang hari, you better bring something. dapat meron kang dala. Why? Bakit? Because in a kingdom culture, Dahil sa kultura ng isang kaharian, it shows honor to the king ito'y nagpapakita ng respeto mo sa hari that you would bring something na may dala kang isang bagay to the king. para sa hari. Well, I don't like that. Ay, ayoko yun. Why do I got to give him something? Bakit kailangan may ibigay ako sa kanya? He's the king. Eh siya may hari. He don't need anything. Hindi niya naman na kailangan ng kahit anong bagay. But you don't understand the sacrifice. Pero hindi mo naunawaan ang sakripisyo. You don't understand what Jesus tried to teach Hindi you. mo naunawaan kung ano yung tinuturo ni Jesus That it sa'yo. is greater to give than to receive. Na mas maganda ang magbigay kaysa tumanggap. Because when you give to a king, Dahil pag ikaw ay nagbigay sa isang hari, he is obligated siya ay obligado to give something back to you na magbigay din para sa'yo that is greater than what you gave to him. na higit pa sa kung ano yung binigay mo sa kanya. Did you catch that? Naunawaan niyo ba yun? So the poor man Kaya yung mahirap na tao, would ask for an audience with the king, pagka gusto niyang makita ang hari, and he would bring his one precious goat, at magdadala siya ng isang napakahalagang kambing, and he would come before the king at pupunta siya sa hari in his ripped up clothes, sa mga damit niyang punit-punit, and he would bring his little skinny sheep, at idadala niyo yung napakapayat niyang tupa, his little skinny goat. yung napakapayat niyang kambing, That was all he had. na yun lang ang mayroon siya, And he would present it to the king. at ipapakita niya ito sa hari. Oh, that doesn't make sense, Pastor. Parang wala naman pong sense yan, Pastor. The king is rich. Napakayaman na nung He hari. doesn't need that man's Hindi niya na land. kailangan yung bagay na meron ang mahirap na yun. But you're missing the principle. Pero hindi niyo nauunawaan. If the man honors the king, Pag nagpakita ng respeto ang lalaki na ito sa hari, the king then pours out blessing on the man. yung hari naman ay magbubuhos ng pagpapala sa lalaking ito. This is how kingdoms worked all around the world. Ganito gumagana ang mga kaharian sa buong mundo. And can I tell you something? At may sasabihin ako sa inyo, This is also how the kingdom of heaven works.
Ganito din gumagana ang kaharian ng langit. That if you would honor God Na kung magpapakita ka ng honor sa Diyos through your giving, sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, it then moves God ito ay kikilos sa puso ng to Diyos bring blessing upon your life. para magdala ng pagpapalas sa iyong buhay. And let me tell you this, At sasabihin ko sa inyo, when you release what is in your hand, pag ibinigay mo kung ano ang nasa iyong mga kamay, God releases what is in his hand. ipabubuhos din ng Diyos kung ano yung nasa kanyang mga He kamay. got bigger hands than us. Mas malaki ang kamay niya kaysa sa atin. So when that poor man would bring his goat to the king, to Kaya- honor the king, Kaya kung yung mahirap na lalaki na yung dinala kanyang maliit na kambing para magbigay respeto sa Diyos, he would leave the courtroom with 3 or 4 goats. aalis siya doon sa lugar na yon na merong 3 na kambing. Fatter goats. Mas matatabang kambing. Better than the one he had. Mas maganda kaysa doon sa meron siya noon. And it's the same way in the kingdom of God. At ganun din sa kaharian ng Diyos. Now, see, some of you right now think I'm talking about money. May iba sa inyo iniisip nyo ang sinasabi ko ay tungkol sa pera. I'm not talking about that. Hindi ito tungkol sa pera. I'm talking about honor. Ang sinasabi ko ay yung pagpapakita ng I'm respeto. talking about sacrifice. Pagbibigay ng sakripisyo. See, a true son and daughter of God Ang tunay na anak ng Diyos does not fear sacrifice. ay hindi natatakot sa pagsasakripisyo. We look for it. Hinahanap natin ito. We look for it. Hinahanap natin ito. And we don't sacrifice to get a blessing. At hindi tayo nagsasakripisyo para may makuha ang pagpapala. We sacrifice because we already have a blessing. Tayo nagsasakripisyo dahil meron na tayong pagpapala. Do you realize what God has done for you? Naunawaan mo ba kung ano yung ginawa ng Diyos para Do sa you iyo? realize what Jesus has done for all of us? Naunawaan niyo ba kung anong ginawa ni Jesus para sa ating lahat? Because of his blood, Dahil sa kanyang dugo, he washes away all our sins. nilinis niya ang ating mga kasalanan. And instead of getting judgment for our mistakes, At para hindi na tayo makatanggap ng paghuhukom sa ating pagkakamali, he gives us grace. binigay niya sa atin ang kanyang pagpapala. He gives us heaven. Binigay niya sa atin ang He kalangitan. gives us the name of Jesus, Binigay niya sa atin ang pangalan ni the Jesus. blessing of heaven. Ang pagpapala mula sa langit. Everything we could ever need Lahat ng ating pangangailangan is in the person of Jesus. ay nasa Jesus. So we don't necessarily give to get. Kaya hindi tayo nagbibigay para tumanggap. We give because we already have. Tayo nagbibigay dahil mayroon na tayo. And a true son and daughter of God At ang tunay na anak ng Diyos comes to church ay pumupunta sa simbahan, not just to get, hindi lang para tumanggap, but to sacrifice. kundi para magsakripisyo. The book of 2 Peter, Nakasulat sa ikalawang Pedro, chapter 2 tells us sa chapter 2, that God is building us all into a body. na tayo ay pinapalaki ng Diyos sa isang katawan. We are all living stones. Tayo lahat ay mga buhay na bato. And God brings us together to build a church At tayo pinagsasama-sama ng Diyos para makatayo ng simbahan. where we can bring God our spiritual sacrifice. Kung saan tayo makakapagbigay sa Diyos ng espiritual na sakripisyo. Every person must come into this building on Sundays Dapat ang bawat tao na pupunta sa lugar na ito tuwing linggo ready to give God 2 things. ay maging handa na magbigay sa Diyos ng 2 bagay. The first thing Unang bagay, is your praise. ang iyong pagpupuri. God wants your praise. Gusto ng Diyos ang iyong pagpupuri. God wants the fruit of your lips giving praise. Gusto ng Diyos na yung mga sasabihin mo sa iyong labi ay pagpupuri sa Kanya. Now we have a praise and worship team, Meron tayong praise and worship team, but they cannot praise God for you. pero hindi pwedeng sila magpuri sa Diyos para sa iyo. You must praise God. Dapat ikaw ang nagpupuri sa Diyos. It is your sacrifice. Ito ang iyong sakripisyo. The Bible says we bring the sacrifice of praise. Sinasabi ng salita ng Diyos, dinadala natin ang sakripisyo ng pagpupuri. And it is our way of saying, thank you, God. Ito ang ating paraan ng pagsasabi, Panginoon, salamat. Well, Pastor, I thank God my own way. Pero nagpapasalamat ako sa pastor, sa Panginoon, sa aking sariling kapamaraanan. Doesn't work like that. Hindi ganun yun. God don't want things your way. Ayaw niya yung kapamaraanan mo. He tells us in the Bible how he wants to be honored. Sinasabi niya sa salita ng Diyos kung paano siya dapat pinapupuri. And he says, step into my presence with thanksgiving and praise. At sinasabi niya, pumunta ka sa aking presensya na may pasasalamat at pagpupuri. Amen? Amen? But why do so many people, when praise and worship is happening, Pero bakit napakaraming mga tao pag may praise and worship na, we just stand there?
Nakatahim lang. Look around. Tumitingin-tingin. Okay, I'll clap. Sige, papalampak ako. My brothers and sisters, Mga kapatid, that is not praise. hindi ganun ang pagpupuri. You did not honor God Hindi mo nirespeto ang Diyos when you came into the house. nung pagpunta mo dito sa simbahan. And many Christians do now. At maraming Kristiyano ang hindi ganun ang ganun. Well, Pastor, I don't like to sing. Pastor, hindi kasi ako mahilig kumanta. I don't like to clap. Hindi ko gusto yung pumapalakpak. Doesn't matter what you like. Kung hindi mahalaga kung ano yung gusto mo. Matters what He likes. Ang mahalaga kung ano yung gusto niya. That is why it's a sacrifice. Kaya nga ito isang sakripisyo. Amen? Amen. The next time you come in here, you gotta come ready. So susunod na pagpunta niyo ulit dito, dapat handa If kayo. you're truly a son and daughter of God, Kung talagang anak kayo ng Diyos, you don't come before the King empty-handed. hindi ka pumupunta sa hari na wala kang daladala. He has been too good to us. Napakabuti ng Diyos sa atin. We have places to live. Meron tayong mga tahanan kung saan tayo nakatira. We have family. Meron tayong pamilya. We have blessing. Meron tayong mga pagpapala. When we come here, we should come with a thankful heart, Pag pupunta tayo dito, dapat meron tayong pusong nagpapasalamat. not with a hard heart. Hindi yung matigas na puso. I'm going to church. Pupunta ako sa church. Pastor better not preach long today. Dapat hindi mahaba yung preaching ni Pastor ngayon. Oh, I heard this word already. Ay, narinig ko na yung salita ng Diyos na yan. Precious is singing that song Ay, again. hinakanta na naman ni Precious yung kanta na yun. Oh gosh, Ay, naku. wrong heart. Maling puso. But do you know people come like that? Pero alam niyo ba may mga taong pumupuntang gano'n? Not at this church though. Hindi sa simbahan na to. Amen? Amen. You gotta come ready to give God a sacrifice. Kailangan pumupunta ka handa na magbigay ng sakripisyo para sa Diyos. Your praise. Yung pagpupuri mo. The second thing every single believer needs to do. Yung ikalawang bagay na dapat lahat ng naniniwala sa Diyos ay gagawin ito. You may not like this. Hindi mo siguro magugustuhan ito. I didn't like it. Hindi ko to gusto. But the second thing we all must do Pero yung dapat natin gawin is bring God our tithes and our offering. ay ibigay sa Diyos ang ating ikapo at handog. I know. Alam ko. I didn't like it when I started coming to church either. Hindi ko dito nagustuhan nung nag-uumpisa ako sa simbahan. I said, God, I love you. Sabi ko, Panginoon, mahal kita. Don't touch my money. Pero wag mong papakailaman yung pera ko. How many know what I'm talking about? Alam niyo po ba kung ano yung sinasabi ko? It's a hard truth. Mahirap itong katotohanan. It's a very hard truth. Napakahirap na katotohanan. And there are people that will call themselves Christians At may mga taong tinatawag din ang kanilang sarili na Kristiyano, and try to rip those parts of the Bible out. pero inaalis nila yung parte sa Biblia na yun. But you can't do that. Pero hindi mo kayang gawin yun. See, God wants our heart. Gusto ng Diyos ang ating puso. God wants our trust. Gusto din niya ang ating pagtitiwala. And He wants to know if He can trust us. At gusto niya kung malaman kung kaya niya tayong pagkatiwalaan. And so there are people following Jesus. Kaya may mga taong sumusunod kay They Jesus. give Him no honor. Hindi nila alam yung pagbibigay ng respeto. They give Him no sacrifice. At hindi din sila nagbibigay ng sakripisyo. So guess what happens? Ano kaya yung nangyayari? The abundant life that God has for you, Yung magandang buhay na meron ng Diyos para sa'yo, He wants to give it to you. gusto niyang ibigay ito sa'yo. It's yours. Sa'yo ito. But your actions Pero yung mga ginagawa mo, hold up the blessings. ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos. And so Christians go to church every week Kaya yung mga Kristiyano pumupunta sa simbahan linggo-linggo and they still have no peace, at wala pa rin silang kapayapaan, no joy, walang kagalakan, no abundance. walang kasaganaan. They still are bound to sin. Sila pa rin ay nagkakasala. They still are not experienced the life of Jesus. Hindi pa rin na naranasan ang buhay mula kay Jesus. Let's fix that today. Ayusin natin yan ngayong araw. Let's ask the Holy Spirit Sabihin natin sa banal na Espiritu to give us revelation na bigyan tayo ng pagkaunawa that you and I are sons and daughters of God. na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Sons and daughters know their God, Ang mga anak ng Diyos, kilala din ang kanilang Diyos. understand sacrifice, Nauunawaan ang pagsasakripisyo. they're generous, Sila'y mapagbigay. they're obedient. Sila'y sumusunod. This is what it takes to be a son. Ganito dapat ang mga anak ng Diyos. This is what it takes to have the abundant life. Ito yung gagawin para magkaroon ka ng saganang buhay. You got to get rid of your agenda.
Kailangan kalimutan mo na ang iyong sariling mga layunin. You got to stop pursuing God just for the blessing. Dapat hindi mo na sinusunod si Jesus dahil lang sa mga pagpapala. Pursue Jesus because you're already blessed. Sundin mo si Jesus dahil ikaw ay pinagpala na. You're already blessed. Ikaw ay pinagpala na. We're not going to hell. Hindi tayo pupunta sa impyerno. When we pray, He will answer our prayers. Pag tayo nanalangin, ay We're already blessed. tayo pinagpala na. You're blessed. Ikaw ay pinagpala na. But things are out of order. Pero merong mga bagay na kailangan pang ayusin. Remember, Jesus said, unless you lay down your way of doing things, Sinabi ni Jesus na hanggat hindi mo ibinibigay o sinusuko yung mga bagay o kapamaraanan mo, you cannot receive the kingdom of God, hindi mo matatanggap ang kaharian ng which Diyos. is His way of doing things. At yun ang kanyang kapamaraanan ng paggawa ng mga If you bagay. can help me on the keyboard right now. Church, I see it all over the world. Nakikita ko ito sa buong mundo. Following Jesus. Sumusunod kay Jesus. There's levels to this thing. May mga level dito. And you can't have your agendas. At hindi pwedeng may sarili kang layunin. You cannot be first. Hindi pwedeng ikaw ang nauuna. He must be first. Dapat siya ang nauuna. And when you put Him first, At pag inuna mo siya, and you understand that everything we sacrifice to the Lord, at naunawaan mo na lahat ng sinasakripisyo mo sa Diyos, He receives His worship. tinatanggap niyo ito bilang isang pagpupuri. He receives it as honor. Tinatanggap niyo ito bilang isang pagrespeto. And honor is always, At yung pagrespeto na ito, it's always the key to blessing. ito ang susi sa pagpapala. If you honor your boss, He'll bless you. Pag nirerespeto mo ang iyong boss, pagpapalain ka niya. If you honor your husband, He'll bless you. Pag nirerespeto mo ang iyong asawa, pagpapalain. If you honor your wife, Pag nirespeto mo ang iyong asawa, she'll bless you. pagpapalain ka niya. Kids, if you honor your parents, Mga anak, kapag ka nirespeto niyo ang iyong mga magulang, they will bless you. pagpapalain nila kayo. But when you dishonor anyone, Pero pagka hindi niyo sila nirespeto, cuts off the blessing. mawawalang pagpapala. And the ways that Christians dishonor God At sa mga kapamaraanan na hindi nirerespeto ng mga Kristiyano ang Diyos, we don't praise Him, hindi tayo nagpupuri sa and Kanya, we don't give our tithes and our offering. hindi natin binibigay ang ating ikapo at handog. It's that the Bible calls it dishonoring the Lord. Tinatawag ng salita ng Diyos ito na hindi pagrespeto sa And Diyos. listen, I understand. Naunawaan ko. You might say, Pastor, Pwede sabihin niyo, Pastor, I don't have a lot. wala naman ako marami. It doesn't take a lot. Hindi kailangang marami. Do you remember the widow woman that came to Jesus' church? Naalala niyo yung byuda na lumapit kay Jesus sa isang simbahan? And she threw in 2 pesos. At nagbigay lang siya ng 2 piso. And Jesus stopped the service. At hininto ni Jesus. And He said to the disciples, At sinabi niya sa mga disipulo, this woman gave a little, yung babae ito ay nagbigay ng konti. but it is more than what the rich people put in. Pero higit pa ito sa binigay ng mga mayayamang tao. He's not looking for a lot. Hindi siya naghahanap ng marami. He's looking for obedience. Hinahanap niya yung pagsunod. You see, and when you honor God with your worship, At pag nirespeto mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagpupuri, with your giving, sa iyong pagbibigay, it opens the windows of heaven binubukas ito ang kalangitan so that the abundant blessing para yung pagpapala can be upon our lives. ay mapunta sa ating buhay. I learned this when I was in my early 20s. Natutunan ko to nung ako'y nasa 20s. At 19 years old, God gave me a word. Nung ako'y 19 years old, binigyan ako ng Diyos ng salita. And He said, you're going to go into all the world. At sinabi niya, pupunta ka sa buong You're mundo. going to preach the gospel. Ibabahagi mong salita ng And I Diyos. saw myself getting on airplanes, At nakita ko yung sarili ko na sumasakay sa mga going aeroplano. to different nations. Pumupunta sa iba't ibang mga And bansa. I remember when I came out of that vision, At naalala ko nung pagkatapos sa my pangitan ito, very first thought, yung pinakaunang pumasok sa aking isip, it wasn't, oh, praise you, God. hindi yung Panginoon purihin ka. My very first thought Ang unang naisip ko, was, God, I don't have any money. Panginoon, wala akong pera. I don't come from a rich family, God. Hindi ako nagmula sa mayamang pamilya, Panginoon. How am I going to pay for those tickets? Paano ko mababayaran yung mga ticket na yun? How am I going to do that? Paano ko yung magagawa? And God began to reveal to me Pero pinaunawa sa akin ng Diyos the power of honoring God. yung kapangyarihan ng pagrespeto sa Kanya. It was in my early 20s. Ito ng mga 20s ako. I
began to serve the Lord. Nag-umpisa akong maglingkod sa Diyos. And 2 invitations came to my ministry. At merong 2 imbitasyon sa aking ministeryo. And it was to go to 2 different mission trips. Ito ay pumunta sa magkaibang mission trip. And I didn't have the money to buy the tickets. At wala akong pera para bumili ng ticket. And so I went to prayer. Kaya nanalangin ako. And I said, God, what do I do? Sinabi ko, Panginoon, anong gagawin ko? I have a word from you that I'm supposed to go. Meron akong salitang nagmula sa'yo, sabi mo, pupunta ako. God said, you have to trust me. At sinabi ng Panginoon, kailangan mo magtiwala sa akin. You have to be obedient. Kailangan sumunod ka. And the Lord began to speak to me something. Kaya nangusap sa akin ng He Panginoon. said, if you could trust me and honor me in your giving, Kaya sinabi niya, kung magtitiwala ka sa akin at re-respetuhin mo ako sa iyong pagbibigay, I will make sure sisiguraduhin ko. that anytime you get an invite At tuwing ikaw ay iniimbitahan and you need a plane ticket, at kailangan mo ng ticket, I will provide. ako ang magbibigay nito. That was over 30 years ago. Yun ay 30 years ago. I've been to over 50 different nations, Napunta na ako sa iba't ibang mga bansa. close to 200 mission trips. Mga 200 ng mission trip. I am not a rich man. Hindi ako mayaman. My family is not a rich family. Hindi mayaman ang aking pamilya. I had very little. Konti lang ang mayroon ako. When I first was serving Jesus, Nung una ako naglilingkod sa Diyos, I worked at McDonald's. nagtrabaho ako sa McDonald's. But every time I came to church, Pero tuwing nagpupunta ako sa simbahan, because I was a son, dahil anak ako, and I was grateful to be a son, at ako'y nagpapasalamat na ako'y isang anak. I honored God every time I came to church. Nagpupunta ako at nagpupuri sa Diyos tuwing nagpupunta sa simbahan. I gave Him my best praise, Binigay ko sa Kanya ang the best na pagpupuri, and I gave God my tithe and my offering. at ibinigay ko sa Kanya ang aking ikapo at handog. God has been faithful. At ang Diyos ay tapat. And I've been through a lot of battles. At pagdaanan ko ng iba't ibang mga pagsubok. I've been through a lot of struggles, Marami ako mga pagsubok. but God has brought me through all of them. Pero iniligtas ako ng Diyos mula sa lahat ng iyon. There were people that I started out with. May mga taong kasama ko noon. Some of them are no longer serving God Ngayon ay hindi na sila naglilingkod sa Diyos. because they were following Jesus, Dahil sumusunod sila kay Jesus, but they were one of those 6 types of followers. pero kasama sila dun sa 6 na uri ng mga tagasunod. And church people, maybe you're here today. Pwedeng nandito kayo ngayong araw. And if you're really honest, At kung talagang tapat ka, you have not learned to trust the Lord. hindi ka pa talaga nagtatapat at nagtitiwala sa Diyos. You are consumed with coming to church to take something, Nagpupunta ka lang sa simbahan para kumuha at kumuha. but you have not yet learned Pero hindi mo pa naunawaan that serving God, na ang paglilingkod sa Diyos it's about submission to Him. ay tungkol sa pag-submit sa Kanya. It's about sacrificing for Him Tungkol sa pagsasakripisyo para sa Kanya. and sacrificing for At others. sa pagsasakripisyo para sa ibang tao. If you can learn that, Kung matututunan mo yun, you will make it. magagawa mo ito. If you can learn that, Kung matututunan mo ito, even though the storms come, kahit dumating ang mga bagyo, you will stand. ikaw ay mananatili. Even though difficult times come, Kahit dumating ang mga